Pirmahan mo na lang yan, Nadine. Yung kikitain sa negosyo ni Carlo ang tanging paraan para makabili tayo ng bahay sa exclusive subdivision sa Tagaytay. Ibinulong ito ng nanay ko ng direkta sa aking tainga habang nakadiin ang mga daliri niya sa balikat ko na halos mag-iwan ng pasa. Hindi niya ako pinapakalma, pinipilit niya ako. Sa ibabaw ng mesa ay may isang waiver of rights, isang piraso ng papel na naguutos na isuko ko ang 20% hati ko sa aming ancestral house nang walang kapalit ni isang kusing. Ang tatay ko, si Papa Dante. Tinatapik-tapik lang niya ang linya kung saan ako dapat pumirma. Hinihintay na isuko ko ang 10 milyong piso para sa lulong kong kapatid. Isinasakripisyo nila ako para masiguro ang sarili nilang marangyang kinabukasan. Hindi na ako nakipagtalo. Kinuha ko ang ballpen at ngumiti. Pumirma ako ng may kalmadong kamay dahil may alam akong hindi nila alam. Ang perang yon ay hindi mapupunta kay Carlo. Pinirmahan ko at isinuko ang karapatan ko nang walang pumatak na luha dahil alam kong tapos na ang laro. Bago ko sabihin sa inyo kung ano ang nangyari sa sandaling pumasok ang bank transfer, mag-iwan muna kayo ng komento. Naranasan nyo na bang kailangang protektahan ang isang kapamilya mula sa sarili nilang katangahan? Saan kayo nanonood ngayon? Ang abogada sa harapan namin? Isang babaeng may salamin na sobrang kapal na halos makita na ang hinaharap? Ay pinindot ang huling key sa kanyang laptop. Transfer initiated, sabi niya. Ang boses ay tuyot at formal. 10 milyong piso ipinadala sa account ng Carlo Ventures Inc. Tila nakahinga ng maluwag ang buong kwarto. Ang nanay kong si Mama Susan ay napahagulgol na halong ginhawa at ilusyon. Niyakap niya si Papa Dante. Ibinaon ang mukha sa balikat nito na parang nakaligtas sila sa isang gyera sa halip na isipin ang totoo, na ibinenta lang nila ang kaisa-isa nilang ari-arian para pondohan ang isang panaginip. Tinapik ni Papa Dante ang likod niya, nakalabas ang dibdib, at tiningnan si Carlo ng may pagmamalaki. Nang isang haring nagpuputong ng korona sa kanyang prinsipe, hindi isang ordinaryong transaksyon ang nakikita nila. Nakikita nila ang retirement house sa Tagaytay, ang mga golf cart, at ang malamig na simoy ng hangin. Nakikita nila ang isang kinabukasan kung saan sa wakas ay papayamanin sila ng paborito nilang panganay na lalaki. Sumandal si Carlo sa kanyang upuan. Tumutunog ang leather sa ilalim ng kanyang kayabangan. Tumingin siya sa akin, may ngiting nakapaskil sa mga labi na nakapagpasiklab ng sikmura ko. Salamat sa donasyon, sis, sabi niya sabay kindat. Alam kong mahirap para sa isang secretary na maintindihan ang malakihang capital acquisition, pero huwag kang mag-alala. Pag lumaki na ang kumpanya, baka kunin kitang tagasagot ng telepono. Kailangan namin ng tagatimpla ng kape. Hindi ako sumagot. Hindi ko ipinagtanggol ang trabaho ko o ipinaalala sa kanya na ang risk assessment ay hindi trabahong pangsekretarya. Binuksan ko lang ang laptop ko. Nakapatong na ito sa mesa sa harap ko. Naka-sleep mode. Ginising ko ang screen. Umiwas ang liwanag nito sa makintab na mesa. Sa paningin nila, malamang mukha akong nagche-check ng emails, itinatago ang hiya sa trabaho, pero hindi ako nagche-check ng email. Naka-login ako sa corporate online banking portal ng bangko namin. Ang katamaran ay hindi lang simpleng kapintasan ng pagkatao. Isa itong security risk dahil sobrang lasing at may hangover si Carlo para magmaneho papunta sa bangko. 6 na buwan na ang nakakalipas. Nagmakaawa siya sa akin na iset up ang corporate account ng kumpanya niya sa mismong bangko kung saan nakalagay ang personal savings ko. Ayaw niyang intindihin ang mga papeles. Kaya ang mga transfer ay hindi interbank transfers na inaabot ng 24 oras bago pumasok. Internal ito. Real-time. Instantaneous. Pinagmasdan ko ang screen. Ang balanse sa dashboard ng Carlo Ventures Inc. ay nagloading. Tapos, na-update ito. PHP 10,000, kulay berde at napakaganda. Dumating na ang pera mula sa bahay. Abala si Carlo sa pakikipag-appear sa tatay namin. To the moon tayo pa! Sigaw niya. Ako na bahala sa unang batch ng inventory. Ginawa ko ang cursor.
3 araw na ang nakakalipas nang iset up ko ang transaction template. Nakatambay lang ito sa drafts folder. Naghihintay na ma-trigger. Destination: Nadine Personal Savings. Memo: Debt Settlement. Lien Enforcement. Hindi ako nag-alangan. Wala akong naramdamang kurot ng konsensya para sa bahay na mahal ng nanay ko o sa marangyang retirement na pinapangarap ng tatay ko. Ginawa na nila ang pagpili nila nang iabot nila sa akin ang ballpen. Ngayon, ako naman ang gumagawa ng desisyon ko. Pinindot ko ang transfer. Nag-refresh ang screen. Kumislap ang berdeng bar na may nakasulat na success. Ang balanse sa account ng kumpanya ni Carlo ay bumagsak na parang batong inihulog sa balon. P0.0. Isinara ko ang laptop na lumikha ng isang mahina. Pero pinal na tunog. Maliit lang ang tunog. Pero sa biglaang katahimikan ng kwarto, umalingaw-ngaw ito na parang martilyo ng huwes na ibinagsak sa korte. 1 segundo ang lumipas, tumunog ang notification chime mula sa bulsa ng maong ni Carlo. Nilabas niya ang phone niya. Nakangiti. Inaasahang makikita ang 8-digit na kumpirmasyon na magpapatunay sa kanyang buong pagkatao. In-unlock niya ang screen. Hindi agad nawala ang ngiti. Nanigas ito. Unti-unting napangiwi. Sumimangot siya. Tinatapik ang salamin ng phone gamit ang hinlalaki na parang may dumilang na tumatakip sa mga numero. Nirefresh niya ang page. Nirefresh niya ulit. Nawala ang kulay sa mukha niya ng napakabilis, na parang hinigop ng gravity ang lahat ng dugo niya. Pa? Bulong niya. Nanginginig ang boses. Pa? Nasaan ang pera? Naglalag lang ang system, sabi ni Papa Dante. Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa pekeng kumpiyansa ng isang lalaking hindi pa nakaranas masabihan ng hindi ng isang computer. I-refresh mo ulit, anak. Pinaprocess lang ng bangko yung transfer. Kapag malaking pera. Matagal talaga. Pinanood ko silang magkumpulan sa ibabaw ng telepono. Desperadong makahanap ng signal. Desperadong mahanap ang realidad kung saan mayaman at ligtas sila. Napakaawa nilang tingnan. At sa isang saglit, muntik na akong maawa sa kanila. Muntik na. Pero naalala ko kung sino ako. At mas mahalaga, kung sino ang tingin nila sa akin. Sa loob ng 5 taon, tinrato ako ng pamilya ko na parang isang glorified na sekretarya. Sinasabi nila sa mga kapitbahay na tagasagot lang ako ng telepono. Hindi nila alam. Dahil hindi naman sila nagtanong na isa akong senior risk assessor para sa corporate at commercial lending sa BGC. Ang buong karera ko ay nakatayo sa pagtukoy ng mga utang at kapahamakan bago pa ito maging sakuna. Hindi ako sumasagot ng telepono. Ino-audit ko ang pagbagsak ng mga kumpanyang pinapatakbo ng mga lalaking eksaktong katulad ng kapatid ko. Hindi negosyante si Carlo. Isa siyang naglalakad na bangkarote. Ang katotohanang ayaw nilang makita ay napakasimple. Si Carlo ay lulong sa online sabong at kasino. Hindi niya kailangan ng puhunan para sa isang negosyo. Kailangan niyang magbayad ng 11 milyong pisong utang sa mga talo sa sugal at maxed out na credit cards bago pa maglabas ng warrant ang korte o habulin siya ng mga sindikato. 6 na buwan na ang nakakalipas. Lumapit siya sa akin na may hangover at amoy alak pa, nagmamakaawa ng tulong. Kailangan ko nang magseryoso, Nads, utal niyang sabi. I-set up mo naman ako ng korporasyon. Magaling ka naman sa mga nakakabagot na papeles na yan. Sobrang tamad niya para gawin yun ng mag-isa. Ayaw niyang basahin ang mga kontrata. Gusto lang niya ng bank account kung saan pwede siyang magbagsak ng pera. Yun ang naging pagkakamali niya. Katamaran ang arkitekto ng sarili niyang pagkasira. Naalala ko nang nakaupo ako sa kusina ko habang ginagawa ang Articles of Incorporation at Operating Agreement ng Carlo Ventures Inc. Hindi ako gumamit ng standard template. Isinulat ko ang Clause 42 para sa sarili ko. Nakasaad doon na ang manager ay may buong karapatan na maglabas ng pondo para bayaran ang anumang utang ng miyembro na hawak mismo ng manager. At pagkatapos, ang security setup
Naalala ko nang iabot ko sa kanya ang phone niya nang magpadala ang bangko ng OTP, one-time password. Iwinagayway lang niya ang kamay niya, hinihilot ang sentido. Nakakasakit ng ulo yung mga tunog na yan. Ilagay mo na lang yung number mo as admin sis. Ayoko ng mga alerts. Ibinigay niya sa akin ang mga susi ng kastilyo dahil hindi niya kayang dalhin ang mga ito. Tiningnan ko ang mga magulang ko ngayon. Si Mama Susan ay nakahawak ng mahigpit sa kwintas niya. Si Papa Dante ay pinagpapawisan hanggang kwelyo. Alam nilang gulo si Carlo sa kailaliman ng puso nila. Alam nila, hindi mo papyapiansahan ang anak mo sa kulungan ng 3 beses at iisiping siya ang susunod na Elon Musk ng Pilipinas. Pero pinili nila ang kasinungalingan. Nagboluntaryo silang magpaloko dahil ang pantasya ng paboritong panganay ay mas nakakaginhawa kaysa sa realidad ng isang sugarol. Mas pipiliin nilang ibenta ang bahay nila para pakainin ang ilusyon niya kaysa amining na bigo sila bilang mga magulang. Sila ay mga konsentidor, pero ako hindi. Nung nakaraang buwan, gumamit ako ng shell company para bumili ng isang portfolio ng mga palpak na pautang sa murang halaga. Isa itong bundle ng mga defaulted loans, mga utang ni Carlo. Hindi ko kailangan ng mga goons o Bombay. Mayroon akong mga court judgments. Ako na ang kanyang primary creditor. Sa mata ng batas, pagmamay-ari ko siya. Hindi yan glitch, sabi ko. Ang boses ko ay humihiwa sa gulat nila na parang scalpel. Nanigas silang lahat. Napatingala si Carlo. Ang mga mata ay mapula at nanlalaki. Inilipat ko. Mahinahon kong sabi. Clause 4.2 ng Operating Agreement. Unang binabayaran ng manager ang mga nagpapautang. At hulaan mo, Carlo, ang laki ng utang mo sa akin. Hinak mo! Tili ni Carlo, pumiyok ang boses na parang teenager. Iniharap niya ang phone sa mukha ng tatay namin, madiing tinuturo ang screen na halos mabasag na ang salamin. Ninakaw niya! Pa, hinak niya yung account. Tumawag kayo ng pulis. Ipakulong niyo siya. Hinablot ni Papa Dante ang phone, tinitigan ang transaction history. Tinitigan niya ang debit line, PHP, 10 million. At ang pangalan ng benepisyaryo, Nadine Personal Savings. Hindi lang nawala ang kulay sa mukha niya, parang tinakasan siya ng kaluluwa. Tumingala siya sa akin at sa isang saglit nakita ko ang kalituhan, pero tumigas ito at naging isang mas malalim at mas pangit na emosyon, puro at walang halong poot. Hindi siya nagtanong tungkol sa utang na binanggit ko. Hindi siya nagtanong kung bakit may utang sa akin si Carlo o kung bakit ako bumili ng mga defaulted loans. Hindi niya tinanong kung nasa panganib ba ang anak niya mula sa mga masasamang tao. Wala siyang pakialam sa bakit. Ang tanging pakialam lang niya ay ang nasaan. Ibalik mo yan, umungol si Papa Dante. Isa itong utos, ang parehong tono na ginagamit niya noong 12 anyos ako at gusto niyang kunin ang remote control ng TV. Ngayon din, i-reverse mo yan. Hindi pwede, sabi ko, sumandal sa upuan ko at nagdekwatro. Isa itong debt settlement. Legal ito. Bukod doon, nasa isang high-yield trust account na ang pera. Nakalock na yon. Wala kang hiyang bata ka. Hinampas ni Papa Dante ang mesang kahoy, dahilan para mapatalon ang abogada. Inggitera at masamang ugaling babae. Hindi mo matanggap na magiging matagumpay ang kuya mo, no? Kailangan mong sirain. Matagumpay? Natawa ako, isang malamig at matalim na tunog. Pa, ipapadala niya sana yung perang yon sa isang online sabong at casino betting site. Hindi ko sinira ang tagumpay niya. Pinigilan ko siyang makulong. Sinungaling! Tili ni Mama Susan. Hindi na siya ang malambing at umiiyak na nanay. Isa na siyang babaeng nanonood kung paano naglaho na parang bula ang marangyang retirement niya. Tumayo siya, lukot ang mukha. Negosyante si Carlo. May paningin siya sa hinaharap. Isa ka lang sekretarya na naiinggit dahil hindi namin ibinenta ang bahay para sa'yo. Itinuro niya ako gamit ang nanginginig niyang daliri. Pera namin yon. Nadine, yun sana ang bahay natin sa Tagaytay.
Yun sana ang golf course at pa-catering ng mga chef. Ibinenta namin ang bahay na to para sa amin. Magiging pulubi kami ng dahil sa'yo. Pinanood ko sila nang may pagkamangha. Parang nanonood ng isang car crash sa slow motion maliban sa ang kotse ay gawa sa narcissism at ang pader ay realidad. Sinabihan ko na silang ang anak nila ay isang lulong sa sugal na may 11 milyong pisong utang. Sinabi ko na sa kanila na iniligtas ko siya sa mga loan sharks. At ang tanging reaksyon lang nila ay ang isigaw ang kanilang pangarap na mamuhay sa subdivision. Wala silang pakialam kung sirain ni Carlo ang sarili niya, basta papayamanin muna sila nito. Hindi nila siya kinukonsinti dahil sa pagmamahal. Namumuhunan sila sa kanya dahil sa kasakiman. Nagpapabalik-balik na ngayon si Carlo sa paglalakad sa maliit na kwarto. Sinasabunutan ang sarili at hinihingal. Unti-unti nang nagsisink in sa kanya ang realidad. Wala na ang pera, naibenta na ang bahay, at ang mga taong pinagkakautangan niya, yung mga hindi gumagamit ng korte para maningil, ay naghihintay pa rin. Hindi niyo naiintindihan. Humahangos na sabi ni Carlo, palingalinga ang mga mata na parang na-corner na hayop. Kailangan ko yung pera. Nads, seryoso, itigil mo na tong laro mo. Ibalik mo yung pera. Papatayin nila ako. Sino ang papatay sa'yo, Carlo? Mahina akong tanong. Yung mga investors. Sigaw niya. Pero nanginginig ang boses niya. Tumingin siya kay Papa. Pagkatapos ay kay Mama. Hindi niya kayang aminin. Hindi niya kayang sabihin sa mga magulang na sumasamba sa kanya na hindi siya isang henyong negosyante, kundi isang basurong sugarol. Kaya inilipat niya ang galit sa akin. Sinipa niya ang bakanting upuan sa tabi niya. Tumilapon ito sa kabilang bahagi ng kwarto at bumangga sa filing cabinet na lumikha ng nakakabinging ingay ng bakal. Sinisira mo ang buhay ko. Sigaw niya. Litaw ang mga ugat sa leeg niya. Tumayo ang abogada, namumutla ang muka at inabot ang telepono sa mesa niya. Tatawag ako ng security. Huwag mong subukan! Sigaw ni Papa Dante sa kanya. Bago lumingon pabalik sa akin, nangingitim ang mga mata. Ayusin mo to! Nadine! Kundi hindi na kita anak! Tingin ko. Sabi ko, sasalubungin ang tingin niya nang walang halong takot. Tapos na ang usapang yan nung iabot niyo sa akin ang ballpen. Hindi ako natinag sa banta niya. Hindi na kita anak. Isa itong banta na marahil ay dudurog sa akin noong 20 anyos ako nung mga panahong desperado ako sa atensyon niya. Pero hindi na ako 20 anyos. At hindi ako naghahanap ng tatay. Naghahanap ako ng return on investment. Dumukot ako sa bag ko at kinuha ang isang asul na folder. Makapal ito. Mabigat sa dami ng mga resibo, kontrata, at mga palpak na desisyon sa buhay ng isang lalaking akala niya ay utang ng mundo sa kanya ang mabuhay. Ini-slide ko ito sa ibabaw ng makintab na mesa. Tumigil ito ilang pulgada mula sa nakakuyom na kamao ni Papa Dante. Upo pa, sabi ko. Hindi malakas ang boses ko, pero mayroon itong tiyak na tono na ginagamit ko sa mga boardrooms kapag sasabihin ko sa isang CEO na bangkarote na ang kumpanya niya. Hindi gumalaw si Papa Dante. Nanginginig na inabot at binuksan ni Mama Susan ang folder. Ang unang pahina ay ang operating agreement ng Carlo Ventures Inc. Itinuro ko ang naka-highlight na talata, Section 4.2. Sinambit ko ito mula sa memorya ko. Ang manager ay may buong karapatan na maglabas ng pondo para bayaran ang anumang utang ng miyembro na hawak mismo ng manager. Pinirmahan mo yan, Carlo. Hindi mo binasa, pero pinirmahan mo. Ano ngayon? Dura ni Carlo, pinupunasan ang pawis sa noo niya. Wala akong utang sa'yo. Kapatid kita, hindi ka bangko. Diyan ka nagkakamali. Nilipat ko ang pahina para sa kanya. Sa ilalim ng kasunduan ay ang patong-patong na transfer documents. May selyo ang mga ito mula sa 3 magkakaibang collection agencies at isang private lending firm na nag-ooperate sa madilim na bahagi ng batas.
2 buwan na ang nakakalipas, nagtayo ako ng shell company. Paliwanag ko, nakatitig ng diretso kay Carlo. Ginamit ko yon para bilhin ang portfolio ng mga distressed consumer debt. Partikular ang sayo. Binili ko ang mga nag-default mong credit cards, personal loans, at mga gambling markers na pinirmahan mo sa mga VIP casino junket. Binili ko ang mga ito sa napakamurang halaga dahil alam ng lahat na palpak ka. Hawak ko ngayon ang 3 magkakahiwalay na court judgments laban sa'yo, Carlo. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nun? Sumandal ako palapit. Hindi mo ako kapatid ngayon. Ako ang priority creditor mo at nag-execute lang ako ng collection. Bumagsak ang matinding katahimikan sa kwarto. Tanging tunog lang ng aircon at ang hindi pantay na paghinga ng mga magulang ko ang naririnig habang napagtatanto nilang hindi ito away pamilya. Isa itong foreclosure. Binili mo ang mga utang niya. Bulong ni Mama Susan. Nakatitig sa mga dokumento na parang nakakapaso ang mga ito. Bakit? Para iligtas siya. Diretsong sabi ko. Kung hindi ko pinigilan ang perang yon, ipapadala niya sana yon sa isang online casino at isabong site sa loob ng 1 oras. At kapag natalo siya, dahil palagi naman siyang natatalo, hindi magdedemanda ang mga pinagkakautangan niya. Pupunta sila ng personal para maningil. Tumingin ako kay Carlo, nanginginig. Palipat-lipat ang tingin sa mga papel at sa akin. Alam na alam niya kung sino ang parating. Ako lang ang tanging rason kung bakit hindi ka nahaharap sa fraud charges o mas malala pa, sabi ko sa kanya. Nilinis ko ang ledger mo. Wala ka ng utang. Ang magsimula sa 0 ay isang regalo. Ang pera mula sa bahay ay ang naging presyo ng kalayaan mo. Hindi nakahinga ng maluwag si Papa Dante. Mukha siyang nanakawan. Minanipula mo kami. Galit na bulong niya. Hinintay mong ibenta namin ang bahay para manakaw mo. Hindi ko siya pinilit na magsugal. Hindi ko kayo pinilit na pumirma sa deed of sale, sabi ko. Tumatayo at inaayos ang blazer ko. Pumuwesto lang ako para saluhin ang mga piraso. Kapag tuluyan na kayong bumagsak, hindi ako nagnakaw. At hindi tulad ni Carlo, nasa akin ang mga papeles. Tama na! Umugong ang boses ni Papa Dante. Hinablot ang asul na folder at pinunit ang mga pahina sa gitna. Ang tunog ng pinupunit na papel ay umalingaw-ngaw sa kwarto na parang isang hatol na sinisira. Humakbang siya sa pagitan ko at ng pinto. Hinaharangan ang kaisa-isang labasan. Wala akong pakialam sa mga shell company o court judgments mo. Ako ang tatay mo. Susundin mo ang sinasabi ko o hindi ka makakalabas dito. Hindi na ito negosasyon. Isa na itong pag-hostage. Nagbago ang mukha ni Carlo nang tuluyang pumasok sa isip niya ang zero balance. Hindi na siya mukhang kapatid ko. Mukha siyang isang taong na corner na kailangan ng pera para maipagpatuloy ang pagpapanggap niya. Pinagtatawanan niya tayo. Pa! Bulong niya. Tapos ay biglang sumugod sa mesa ng abogada at dinampot ang isang mabigat na pambukas ng sulat na yari sa bakal. Ibalik mo yung pera! Sigaw niya. Buksan mo ang laptop at ibalik mo. Mabilis na tumibok ang puso ko. Batas, papeles, moral high ground walang kwenta. Ang lahat ng ito ngayong nakaharang si Papa Dante sa pinto at may hawak na patalim si Carlo. Lumingon ako sa nanay ko. Naghihintay na pigilan niya ito. Lumapit ng diretso sa akin si Mama Susan. Kumapit siya sa braso ko. Bumaon ang mga kuko niya. Pinigilan akong makagalaw. Hindi para protektahan ako, kundi para hawakan ako ng mahigpit. Ibigay mo na sa kanya, Nadine. Humahagulgol niyang sabi. Huwag mo siyang piliting gumawa ng masama. Ibigay mo ang pera para makauwi na tayo. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Ang pagtataksil na iyon ay mas masakit kaysa sa kahit ano. Hindi siya nagmamakaawa kay Carlo na tumigil. Nagmamakaawa siya sa akin na sumuko para hindi makonsensya ang kapatid ko na gamitan ako ng dahas. Ma, bitiwan mo ko. Sabi ko. Ang boses ko ay nanginginig sa unang pagkakataon. Iligtas mo siya! Pagmamakaawa niya. Mas hinihigpitan ang hawak. Kapatid mo siya! Humakbang palapit si Carlo, nanlilisik ang mga mata.
3 segundo. Nadine. 1. Hindi ko hinawakan ang laptop. Dahan-dahan kong itinaas ang bakante kong kamay at itinuro ang itaas na sulok ng kwarto. Dapat talaga chinek niyo muna ang security protocols. Bulong ko. Bumukas nang malakas ang pinto. 2 nakaunipormeng guwardya at pulis ang pumuno sa pintuan. Mga naka-duty na security at pulis na nakatalaga sa building. Ibinaba mo yan. Utos ng nangungunang pulis. Ibaba mo ang hawak mo. At umatras ka, nanigas si Carlo. Pagkatapos ay bumagsak ang pambukas ng sulat sa carpet. Sinubukan ni Papa Dante na idaan sa boses ang sitwasyon. Pampamilyang usapan pero hindi natinag ang pulis. Sa dingding! Ngayon din. Itinulak palayo si Papa Dante na parang gamit lang. Hinawakan ng ikalawang pulis si Carlo, iniharap sa pader, at pinusasan. Ang tunog ng bakal ay bumasag sa sigaw ni Mama Susan. Wag niyo siyang saktan. Mabait na bata yan. Iyak niya. Binibitawan ang braso ko para sugurin sila. Tumayo ako. Kumikirot ang braso kung saan nag-iwan ng marka ang mga kuko niya. Kinuha ko ang bag ko. Tiningnan ng pulis ang pulang kalmot sa balat ko, ang mga punit na papel, at ang nahulog na bakal. Ayos lang po ako. Kalmado kong sabi. Hindi niya sinaktan yan. Hagulgol ni Mama Susan. Nadine, sabihin mo sa kanila na nagkamali lang sila ng intindi. Tiningnan ko siya. Puno ng takot. Hindi para sa akin, kundi para kay Carlo. Gusto niyang magsinungaling ako para protektahan ang taong sinubukan akong pilitin na isuko ang sarili kong pera. Kapatid ko po siya, sabi ko, at nakita kong nakahinga ng maluwag si Mama Susan. Dati, pagwawasto ko, nanlalamig ang boses. Ngayon, isa na siyang lalaking sinubukang pagbantaan ng patalim ang nagpapautang sa kanya dahil sa ngumuso ako sa mga punit na dokumento. Ang perang na-transfer na, yan ang halaga ng utang niya sa akin. Hindi niya lang nagustuhan ang paraan ng paniningil ko. Magsasampa ka ng kaso? Nabulunan si Papa Dante. Nakatitig sa akin na parang ako ang halimaw sa kwento. Sisisirain mo ang buhay ng kapatid mo. Sinira niya ang sarili niyang buhay nung pumulot siya ng patalim. Sabi ko. Kinaladkad nila palabas si Carlo. Umiiyak na ngayon. Nagmamakaawa sa mga magulang niya na ayusin ang gulo. Pero pumasok na ang pera. Ang mga pulis ay totoo. At tapos na akong makipagnegosasyon. Tinitigan ako ng mga magulang ko. Basag, galit, at nandidiri. Halimaw ka, bulong ni Mama Susan. Hindi ma, sabi ko. Naglalakad palabas papunta sa hallway. Ako yung taong naglakas loob. Na sa wakas ay singilin kayo. 1 linggo ang lumipas. Ang katahimikan sa kondo ko ay hindi nakakalungkot. Pakiramdam nito ay hustisya. Nakaupo ako sa balkonahe ko, umiinom ng kape at nakatanggap ng notification. Ang high-yield savings ko ay nagpasok ng unang interest payment nito. Maliit pero malinis na pera na hindi ko kailangang dumanak ng dugo para makuha. Ang mga sumunod na pangyayari ay madali ng hulaan. Nakalabas si Carlo sa pamamagitan ng piyansa. Pero umpisa pa lang ang kaso. Ibinenta ko na ang natitirang karapatan sa utang niya sa isang collection agency na kilalang walang awang maningil. Gugugulin niya ang mga susunod na taon na palaging nakatingin sa likuran niya. Nawalan ng bahay sina Papa Dante at Mama Susan. Ang deed of sale at waiver of rights ay napirmahan at nanotaryo na bago pa ang kaguluhan, kaya natuloy ang bentahan. Isang batang mag-asawa ang lilipat doon sa susunod na buwan. Walang kaalam-alam na ang bahay na iyon ay naging isang battlefield. Ang mga magulang ko ay nasa isang murang motel malapit sa highway sa Pasay. Tinetext ako na nagpapalit-palit sa pagmamakaawa at pagmumura. Ang pinakabagong text mula sa nanay ko. Paano mo nagawa to? Ninakaw mo ang bahay natin. Hindi ako nag-reply. Hindi nyo nawala ang bahay nang dahil sa akin. Nawala nyo ito nung sandaling piliin nyong isakripisyo ako para iligtas siya. Ipinusta nyo ang kinabukasan nyo sa isang kasinungalingan. At nang dumating na ang oras ng paniningil,
Siniguro kong sa tamang tao, mapupunta ang bayad. Delete, block, Susan, Dante, Carlo, isa-isa. Sa bawat tap ko sa screen, mas gumagaan ang pakiramdam ko. Hindi lang basta pera ang nakuha ko. Binalikan ko ang sarili ko para sa 29 taon ng pagiging invisible na anak. Ang backup plan, ang saluhin ng mga kasalanan nila. Sumisikat ang araw. Puno ang bank account ko. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, ganap na akong malaya. Umalis akong may dalang 10 milyong piso at walang kahit anong pagsisisi. Pero gusto ko kayong tanungin, sa anong halaga nyo ibebenta ang relasyon nyo sa pamilya nyo? O may mga pagtataksil ba na hindi na kayang ayusin ng kahit anong halaga ng pera? Sabihin nyo sa akin sa comments.